Magandang araw po sa aking mga tagapanood at tagapakinig. Paano kung sabihin ko sa inyong meron pang isang mundo sa loob mismo ng ating mundo? Mga kaibigan, ito ay ang The Hollow Earth Theory o mas kilala sa tawag na Agartha. Sinasabi ng teoryang ito na meron pang mundo sa loob mismo ng ating mundo, kung saan meron ding mga nakatirang tao at malayong mas advance ang kanilang mga gamit at teknolohiya sa mundong yon. Ngayon alam naman siguro nating lahat na ang tinuturo nila sa paaralan ay ang ating mundo ay binubuo ng 4 na layers na kung tawagin ay crust mantle, outer core at inner core. Kaya naman napaka-imposible kung sasabihin nating meron pang mundo sa loob mismo ng ating mundo. Kaya lang, alam nyo bang ang 4 layers na to ay hanggang ngayon isa pa ring teorya at hindi pa napapatunayan kung totoo, napakaunti lamang ng ebidensya na ito. Talaga ang nilalaman ng ating mundo dahil binasang nila ito sa kanilang obserbasyon sa iba't ibang seismic waves at vibrations na sanhi ng mga lindol ngayon. Alam nyo bang noong ika-17 siglo ay may isang scientist na nagngangalang Edmund Halley ang nagpropose na ang ating mundo raw ay hollow o merong uwang sa loob. Ang kaalaman na to ay di kalaunan pinasundan ng pag-aaral ng isa sa pinakasikat na mathematician sa ating kasaysayan na si Leonhard Euler noong ika-18 siglo at sinabing ang daanan raw papasok at palabas doon sa mundo na nasa loob ng ating mundo ay matatagpuan sa ating North Pole at South Pole. Siya rin ang nagsabi na doon daw sa mundo na iyon ay merong advanced na sibilisasyon na malayong mas advanced kesa sa kung anong meron tayo. Ang teoryang ito at ang iba't ibang kwento patungkol dito ay pumukaw sa pansin ng pilotong si Admiral Richard Byrd kung saan ni-research at pinag-aralan niya itong mabuti kasama ng kanyang team hanggang sa napagdesisyonan nilang lumipad papunta sa North Pole at mula doon ay laking gulat nila sa kanilang nakita. Ayon sa reports ay nakasaad daw sa private journal ng piloto na meron daw silang nakitang isang malaking entrance paloob doon sa Antarctica at nang sinilip daw nila ito ay may nakita silang isang panibagong advanced civilization at mga UFO, kagaya ng sinasabi sa mga teorya at iba't ibang kwento patungkol sa Agartha o Hollow Earth. Ang mga statement na to ni Admiral Richard Byrd ay mabilis na kumalat sa publiko nung mga panahong iyon, ngunit ito ay agad na kinontrol ng US government at dinala siya sa Washington kung saan sumailalim siya sa iba't ibang mga tanong at katakatakang mula noon ay hindi na uli siya nagbanggit ng kahit na anong impormasyon. Patungkol dito, nakakapagtaka rin na ilang taon lang ang makalipas matapos ang pangyayaring to ay noong 1950 ay sinimulan ngang ipagbawal ang pagdaan ng mga eroplano sa North Pole kung saan gumawa na lang sila ng bagong ruta na tinawag nilang Polar Route. Dahil dito mga kaibigan ay nakabuo ng iba't ibang palaisipan ang ilang mga conspiracy theories at sinabing baka dito raw sa mundong to nanggagaling ang mga UFO na mamataan. Dito sa mundo, may mga nagsasabi pa nga na baka dito raw talaga matatagpuan ang langit at ang isa sa paraan upang makapunta dito ay ang sundin ang 10 utos ng Diyos. Dagdag pa nila ay ang mundo raw na yon ay ang perfect version ng ating mundo kung saan walang krimen, walang sakit at walang mga dilubyo. Inuulit ko mga kaibigan, ito ay isang teorya lamang. At hindi ko sinasabing ito ay 100% na totoo, bagkus ay maganda lang pag-usapan dahil mas mabuti ng open tayo sa iba't ibang mga bagay at teorya. Dahil sobrang tanda na ng ating mundo at wala talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng misteryoso. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa teoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ang una pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi, kaya nga sa atin. Ito lang ay isang misteryoso